our beloved Boss Mike Cervera. Na video ng mga bata na kita nyo si Pangulo, busy ho sa kakatrabaho. Ito po yung nag-viral, dyan sa Zamboanga, tinugunan ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Matawid sa mga ilog patungo sa kanilang mga paaralan. Kaya napipilitan ng mga bata na tumawid sa tubig mapanganib. Binanggit ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address na dapat wala ng mga ilog na walang tulay. Dapat by the next zona niya, marami o halos lahat nitong mga ilog na to natayuan na ng hanging bridge. Kita nyo mga kababayan ko, yung mga kababayan natin Pilipino. Ayan mga kababayan di ba nakatugon na naman sa problema ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga kabataan mag-aaral na tumatawid, nilulusong mga kababayan ang mataas na tubig dyan sa may ilog nila dahil wala ho silang dadaanan kahit man lang hanging bridge. Di po ba? Isa sa mga hanging bridge na bahagi ng Kalahi Seeds Program. Ito ay tinayo in partnership with the local government, DSWD, at higit sa lahat yung komunidad mismo. Yung komunidad yung nag-identify na kailangan nila ng tulay. Sila rin ang nag-procure kaya mas mura. At sila rin yung nagtayo kasama ng local government unit. At panghuli, sila rin yung aalaga sa programa. Makakaasa kayo na iikutin pa natin ang bansa para masigurado natin na yung mga pinakaliblib na lugar, naririnig sila, nabibigyan sila ng pansin, at higit sa lahat, nabibigyan ng mga proyekto na tutulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, sabi nonsense naman sinasabi. Di rin nakakatuwa, pero yung mga DDS, tuwang-tuwa sila. Ito pa mga kababayan ko, ang Pangulong Bongbong Marcos nagtatrabaho. Working president ba? Ito na. Cathy San Gabriel, sira-sira, butas-butas, nakausli ang mga bakal at manipis ang semento. Ayan na, pinagkakitaan na nila yung flood control. Nadismaya sa ilang flood control project sa Kalumpit, Bulacan ang Pangulong Bongbong Marcos. At ito ang kanyang nadiskubre mga kababayan. Substandard, maninipis ang mga simento, maninipis ang mga bakal. Kaya ayon, imbes makatulong, lalo pang nakasagabal sa daluyan ng tubig, mga kababayan ko. Ito. Yan ang napunan ni Pangulong Bongbong Marcos sa ininspeksyong dike sa Barangay Frances, Kalumpit, Bulacan kahapon. Ayan, Hindi na itago ng Pangulo ang pagkadismaya sa malabnaw o manipis na sementong ginamit sa dike dahil mabilis na madurog. Ayan, mga kababayan ko. Di ba? Ayan, si Pangulo na mismo, di ba kayo nahihiya? Okay, ninayo amin. Di ba kayo nahihiya kay Pangulo? Siya na mismo ang, nag-i-inspection sa mga ginawa ninyo. Di ba mga kababayan ko, mahiya naman kayo, no? Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. Napansin din ng Pangulo na nagkaisla. Mga kababayan ko, paano makakatulong yan sa baha? Mga kababayan, yung pong mga nagigiba, tumatambak sa ilog, kaya bumababaw. Hindi nakatulong, nakaperwisyo pa, pero pinagkakitaan nila ng bilyon-bilyon. Grabe, no, mga kababayan, tuloy. Sa gitna ng ilog na kanyang ipinagtaka dahil ang nakakarating umano sa kanya na ulat nagsasagawa daw ng dredging sa ilog. Makita mo, mga kababayan, binalitaan siya. Naghuhukay daw po. Binabakho daw ho yung pong ilog para lumalim. Para ho yung tubig hindi umapaw. Eto, tignan nyo, nabisto. Kundi ba naman mga loko-loko tong mga opisyales na mga nandyan sa Bulacan. Tingnan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Matagal na, Pangulong Bongbong Marcos. Matagal na yan. Niloloko lang nila yung mga tao. Mga kababayan ko, habang kumikita sila ng bilyon-bilyon, tulad ng sinabi ni Vico Soto, di ba yung Diskaya? Habang kumikita ang mga kababayan ng bilyon-bilyon itong mga kontraktor, itong mga politikong ito,
ang taong bayan nahihirapan, tinitiis ang baha. Ha? Hindi naman nakatulong yung kanilang ginawa. Bagkus nakaabala pa. Kaya pala, sa Bulacan, mga kababayan, imbis na bumaba ang baha, lalong tumataas yan. Grabe, no? So, sa report namin, nagdadredge sila. Ayan na naman. Pahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Oh, patay kayo. Panagutin mo, Pangulong Bongbong Marcos. Nako. Mr. President, dami ritong mga matitinong tao nanonood. Oo. Itong mga ito'y handang tumulong sa iyo. Oo. Ito ho, maaaring kulang sa kaalaman, pero yung totoong pagmamahal sa bayan, abay kasama mo yung mga yan. 'Di ba? Hindi ba pwede yung mga gobernador, vice governor, mga politiko, mga senador, mga congressman, mga mayor, wag mo nang ipasok diyan. Pwede ba na iba na lang ang gumawa? Gumawa ka ng ibang opisina, tayo-tayo na lang. Mr. President, maniwala ka sa akin. Tayo-tayo na lang, magbayanihan. Ano po? Di po ba? Mga kababayan, para sa bayan? Oh, Boss Mike, sabi ni Sangkay dyan, kung pwede lang daw siyang magmura. Oh, mapapamura na daw siya tungkol sa... Oh, hindi ako. Oh, nung isang linggo ko pa sila minumura sa isipan ko. Totoo lang. Huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito. Siyempre. Ayun ha. Managot kayo sa tao, hindi kay Pangulo. Ang kakapal kasi ng mga pagmumukha nyo dyan sa Bulacan. O ano, Dan Fernando, magturo ka na. Baka mamaya nagkukunyari ka lang. Di ba? Magturo ka na, turo mo na kung sino talaga may kasalanan dyan. Yan ang problema pag nagkaroon na ng problema sa proyekto, nagsisisihan eh. Tuturo ni Mayor si Governor ituturo si Congressman ituturo si Senador. Ang ina nyo lahat, pare-parehas lang kayo mga magnanakaw. Di ba? Oo, pare-parehas lang ho yan, mga kababayan. Sinong matino sa kanila? Sige nga. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, nagpasisi din ang Pangulo ng mga scuba diver sa Pampanga River sa Kalumpit at nadiskubring makapal na ang putik sa ilalim at hindi na nakadikit ang beam sa anumang pundasyon doon. Nako, Diyos ko po, sakit. Walang iya talaga kayo, mga walang iya kayo. Alam nyo, hindi to kinalkal. Hindi kinali. Hindi hinukay. Alam nyo, sa Borac nakapatong itong mga flood control na yan. Kininayo. Alam nyo mga kababayan ko hindi man ho ako mahusay. Pero ginagamit ko common sense ko. Mga kababayan hindi ho ako mahusay, hindi ako masyadong eksperto pagdating sa mga ganyan. Pero pag ginamit nyo yung common sense nyo, abay, mape-perfect nyo eh. Diba? Tingnan nyo. Sa Borac, hindi hinukay yung Borac, mga kababayan. Tapos, pinatong lang ho doon yung beam. Di walang mangyayari dyan, hindi tatagal. Hindi tatagal, mga kababayan eh. Ang kakapal. Sa pag-inspeksyon naman ng Pangulo sa barangay Bulusan. Ayan kaya pala nabibitak eh. Sinita niya na mala Ghost Project ang proyektong inireport ng tapos kahit kulang pa ng 200 metro at butas-butas pa. St. Timothy, ang kontratista dito. Diskaya! St. Timothy daw ikaw ba yan? Tatanong lang. Diskaya, ikaw ba yan? Grabe no, tindi, kakahiya. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Yan na nga Mr. President Pinapahirapan nila yung buhay ng mga tao imbis na paginhawain.
Di po ba? Imbis na paginhawain ang buhay ng mga tao na nandiyan dyan sa malalapit na mga binabahang lugar, mga kababayan, lalong nagpapahirap. Oo, hindi ho bumababa ang tubig diyan po sa Bulacan. Lahat po yan. Taga Bulacan nga ako tuloy. Ang tinig muli ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang St. Timothy, ang ikatlo sa 15 mga kumpanyang may pinakamaraming nahakot na flood control projects sa gobyerno sa nakalipas na 3 taon. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng mga kumpanya na inilista ng Malacanang. Grabe mga kababayan, Kita nyo si Pangulo, nagtatrabaho, si Buday nandun, naninira pa. Imbis na tumulong sa kanya. Di po ba? Vice President yan Walang ginawa mga kababayan, nasa ibang bansa. Puro ang panira. Saan ka nakakita lang ganyan tao? Bobo Kapag ka bobo, manira lang ang alam Tama? Kapag bobo, manira lang ang alam. Wala hong alam yan sa mga dapat na pakinabangan ng taong bayan. Puro ba chismis? Nonsense. Walang mga kwenta yung mga pinagsasabi sa kanila. Pag pinakinggan nyo yung sinasabi ni Sarah, anong merong aral na mapupulot kayo sa kanya? Time! Mali, mga kababayan, maraming salamat. At bago sana tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ano po? At syempre, abangan niyo po mamaya ang The Big B sa Radyo Pilipinas. Opo, nasa TV, nasa radyo, at nasa social media. Abangan niyo po yan. Muli, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.